Barangay Love Stories. Sa panahon ngayon, kung gaano kahirap maghanap ng totoong pag-ibig, ganon din kahirap makakita ng totoong kaibigan. Isang kaibigan na mapagkakatiwalaan, maasahan at handang gawin ang lahat para sa iyong kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang isakripisyo ang lahat, magsinungaling sa sarili mo at sa taong minamahal mo para lamang sa iyong kaibigan? Dear Papa Dudut, simula noong nagka-pandemic ay nabigyan ako ng chance para pag-isipan ang naging takbo ng buhay ko. Marami akong bagay na nagawa sa nakaraan na pinagsisisihan ko, pero kahit papaano, ang mga pagkakamaling ito ay nakatulong para mag-grow ako bilang isang individual. Sumulat po ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang isa sa mga kamaliang nagawa ko nitong mga nagdaang taon. Wala naman akong ibang mapagkwentuhan ito, kaya naisip kong sa inyo ko na lamang po ibahagi ang aking kwento. Gusto ko rin kasing malaman ang opinyon ng inyong mga listeners kung tama ba ang ilang bagay na pinanindigan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Robina. 28 years old na po ako at isang professional photographer na nakatira dito sa Metro Manila. Mahiyain po akong tao at isa ito sa mga pangunahing katangian ko. Hindi ko po ito ipagkakaila, pero hindi rin po ako proud dito. Siguro ang ugali kong ito ang naging dahilan kung bakit simula pagkabata ay nahirapan akong makahanap ng mga kaibigan. Dumagdag pa rito ang pagiging strict ng parents ko. Wala po kasi akong muwang sa mundo noon nang mamatay ang nakakatanda kong kapatid. 8 years old lamang po siya noon nang masagasaan siya ng sasakyan sa harapan mismo ng bahay namin. Ang insidenteng yon ang rason kung bakit sobrang naghipit ang mga magulang ko sa akin noong kabataan ko, Papa Dudut. Hindi ko po naranasang maglaro sa kalye kasama ang mga kapitbahay namin. Hatid sando rin po ako noong nag-aaral pa ako sa elementary at high school. Dahil dito ay naging mailap po ako sa mga tao at nasanay na mapag-isa. Kaya hindi na po nakapagtataka na lumaki akong walang kaibigan. Bukod kasi sa pagiging mahiyain, pinagkaitan din po ako ng pagkakataong makahanap ng kaibigan. Hanggang sa dumating po sa buhay ko si Eunice. College na ako noon at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication nang makilala ko siya. Ate, may nakaupo ba rito? Ha? Wala. Upo na ako Sige. Akala ko late na ako, mas late pa pala yung prof natin. Oo nga eh. Anong pangalan mo? Robina. First year ka rin? Oo, Mascom. Ako rin! Baka magka-block pa tayo. Anong oras next class mo? Mamayang 10 pa, NSTP. Wait nga, check ko lang sked ko. Ah, 10 a.m. tapos ang sunod 11:30, Phil History? Oo, tama. So blockmates nga tayo. Hi, I'm Eunice. Ako nga pala si Robina. Oo, sinabi mo na kanina. Oo nga pala. So bakit naman Mascom ang pinili mong course? Ako? Gusto ko kasi pursue yung passion ko sa photography. Ooh, mahilig kang mag-take ng pictures? May mga sample ka ba dyan? Patingin naman ako. Wala akong dala dito eh. Nasa bahay yung portfolio ko. Ano usually mga kinukunan mo?
Mga tao ba? Scenery, pagkain. Ako kasi hanggang selfie lang eh. Kahit ano. Pero karaniwang kinukunan ko, pictures ng sunset. Minsan kumukuha rin ako ng pictures ng mga tao sa public places. Pero hindi pa ganong maganda photography skills ko eh. Inaaral ko pa nga kung paano mag-edit ng raw photos. Ako naman, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin sa future. Hanggang ngayon, undecided pa ako sa path na gusto kong sundin eh. Eh bakit ka nag-masscom? Di ko rin alam. Feeling ko madali lang kasi ang masscom eh. Actually, ang gusto ni Papa, kumuha ako ng medical course. Eh hindi naman yun talaga ang gusto kong trabaho. Ayoko mag-work sa ospital, no? Tsaka maiksi lang yung PC ko kaya hindi ako pwedeng maging medic. Kaya pass talaga ako dun sa gusto ni Papa. Mabuti naman sinuportahan ka pa rin kahit hindi mo siya sinunod. Wala naman siyang choice eh. Hindi naman siya yung nagpalaki sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hiwalay na kasi yung mga magulang ko. Civil naman silang dalawa kahit papano, kaya nakakasama ko pa rin sila pareho. Pero hindi nga lang sabay. Nakatira kasi ako sa mama ko. Sa kanya ako lumaki. Pero kapag nagkakaroon ako ng tampo kay mama, doon ako kay papa. Yun ang benefit ng pagkakaroon ng hiwalay na magulang. At least para sa akin Ewan ko lang sa iba. Maswerte ka pa rin kasi may choice ka na makasama mo sila pareho. Yung iba kasi kapag naghiwalay ng mga magulang, isa lang sa dalawa ang pwede nilang piliin. Siguro nga swerte talaga ako. Bakit ikaw? Hiwalay din ba ang parents mo? Hindi naman, pero sobrang strict nila sa akin. Ako na lang kasi natitira nilang anak eh. Only child ka? Ako rin, only child. Actually, dalawa kaming magkapatid pero namatay yung kuya ko nung bata pa siya. Hala, ganun ba? Nakakalungkot naman. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong alam sa kung anong pwedeng mangyari bukas. Totoo yan. Tulad ngayon, wala pang prof. Eh di sana diniretso ko na lang yung tulog ko kanina. Baka naman narito lang yung prof natin sa sked niya. Di kaya? Ewan ko lang. Tara na, alis na tayo. Ha? Hindi ba natin hihintayin yung prof natin? Anong oras na 7:40 na. Wala na yun. Eh paano kung dumating siya? Eh di sabihin natin, inayos natin ang sked natin kaya hindi tayo naka-attend ng class. Halika na, kain tayo sa cafeteria. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Sige. Hindi na po ako iniwan ni Eunice simula noong araw na yon, Papa Dudut. Kung anong rason niya ay hindi ko po alam pero sumama na lang din po ako sa mga trip niya dahil wala pa naman akong gaanong kakilala sa school kasi kakasimula pa lang ng school year. Doon na po nagsimula ang friendship namin ni Eunice, Papa Dudut. Nung una medyo nahirapan akong sabayan siya sa mga bagay-bagay dahil sobrang magkaiba po ang personality naming dalawa. Kung ako ay tahimik lang, siya naman ay sobrang ingay. Hindi niya kayang manahimik ng 5 minuto. Lagi siyang may sinasabi at laging may dalang kwento. At hindi siya naperme sa iisang lugar. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nasanay din naman kaagad ako sa ugali niya. Gustong-gusto ni Eunice na laging nasa kanya ang center of attention. Palibasa, palabiro rin kasi siyang tao. Maganda at mataray sa unang tingin pero kenkoy ang kanyang totoong ugali. Sa tawag ngayon, isa siyang babaeng bakla. Malakas ang kanyang karisma sa mga tao. Kayang-kaya niyang makipagkaibigan sa mga hindi niya kilala sa loob lamang ng 1 minuto. Kaya nga po sobrang laki ng paghanga ko sa kanya dahil nag-uumapaw ang self-confidence ni Eunice. Isang bagay na wala ako. Papa Dudut, napatunayan ko ang pagiging totoong kaibigan sa akin ni Eunice nang minsang ipaglaban niya ako sa isang professor. Nabiktima kasi ako noon ng isang professor na mahilig mag-power trip. Lagi niya ako noong binibigyan ng mababang grade sa mga output ko kahit na deserve ko namang magkaroon ng mataas na grado. Natatakot naman ako magsalita at lumaban sa pagiging unfair ng professor namin noon kaya si Eunice ang nagsalita para sa akin. Sa ginawa niya, nadabay siya sa pangpapower trip ng professor namin at pareho kaming binagsak ng semester na yon. Ganon pa man ay walang pagsisisi si Eunice sa ginawa niya dahil alam niyang siya ang nasa tama. Malaki ang pasasalamat ko sa mga ginagawa ni Eunice para sa akin, Papa Dudut.
Kahit na hindi naman niya kailangan gawin ang mga bagay na yon, bilang kapatid bilang kapalit ay sinikap kong maging mabuting kaibigan sa kanya. Ako ang naging sandalan at takbuhan niya tuwing nagkakaroon siya ng problema, lalong-lalo na pagdating sa kanyang love life. Ayan, ito na yung pinabibili mong pagkain. Ang hilig mo talaga sa matatamis. Kailangan ko ng something sweet ngayon para maalis yung pagka-bitter ko. Oh, bakit bitter na naman? May problema na naman kayo ng jowa mo. Nakwento ko naman sa iyo yung nangyari, di ba? Last week pa yun ah. Hindi pa ba kayo nagkakaayos hanggang ngayon? Wala nang kailangang ayusin kasi tapos na kami. As in, wala na kayo? Oh my gosh, kailan pa? Kagabi lang. Actually, wala na talaga kaming chance na magkaayos. Kagabi lang namin ginawang official para wala nang problema. Wala na ba talagang chance? Kahit 10% lang? Wala na. Zero. Nek-nek niya. Anong akala niya sa akin, maghahabol? Sa ganda kong to, hindi ako marunong maghabol, no? Kala mo naman kung sinong gwapo, height pa lang, talo na. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Ewan ko ba? Ginayuma yata ako ng buwisit na yun? Sabi ko naman sa'yo may something talaga sa lalaking yun. Ugali pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Paano naman kasi? Ang galing niyang mambola. Daig pa yung mga sales lady sa mall. Ako naman tong si tanga, naniwala naman sa mga sinasabi niya. Ganun naman talaga ang mga lalaki Sasabihin lahat ng gusto mong marinig para makuha nila yung gusto nila. Hindi ka na natuto. Pero alam mo kung anong mas nakakainis? Alam kong bare minimum na nga yung binibigay niya. Hinahayaan ko pa siya sa mga ginagawa niyang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Alam mo, nag-iiba talaga ang ugali mo, no? Kapag nai-inlove ka. Ang tapang-tapang mo sa ibang tao, tapos kapag nagka-jowa, parang maamong tupa. Ewan ko ba kung anong klaseng mahi ka meron ng pag-ibig na yan? Kaya nila siguro sinasabi na magical ang love kasi kahit pangit, pumopogi kapag na-inlove ka. Naku, mararanasan mo rin yan kapag nagka-jowa ka na. Ay sus, wag muna. Study first bago jowa. Hindi ka kasi marunong lumandi Palagi kang napipipi pag nakakakita ng mga bagong muka. Paano ka na lang kung wala ako? Wag mo kasi ako itulad sa'yo, masyadong marupok. Hoy, hindi O, aminin mo, nakailang boyfriend ka na since first year college? 4. 5 kaya! 5 ka dyan. Gusto mo bilangin natin? Yung irregular student na kaklase natin sa PE, yung nursing, yung kaibigan ng pinsan mo, yung nang-ghost sa'yo, tapos itong huli. O ano ha? Excuse me, yung nursing, fling lang yon, hindi yun counted. O sige, sabihin na nating 4. Pero marami pa rin yun ha. Masyado ka kasing mabilis ma-fall sa mga lalaki Para ka nag-window shopping sa mall na kapag may nagustuhan, bili agad. Tapos sa huli, magsisisi. Sa habulin ng best friend mo May magagawa pa ba ako? Habulin nga, palagi namang niloloko. Bunga nga mo ha, nananakit. Basta ako, may araw din ng mga manluloko na yan. Akala ba nila, aalis na lang ako basta sa buhay nila nang walang pasabog? Bakit? Anong plano mong gawin? Papahirapan ko ang ex ko. Kala niya makakatakas siya sa panluloko niya sa akin. Anong ang gagawin mo? Kilala ko mga kaibigan niya. Close rin kami ng nanay niya, kaya kapag ako talaga nagsalita, magtago na siya. Alam ko lahat ng mga baho ng lalaking yun. Masyado ka namang mapaghiganti. Hayaan mo na lang yun. Gawin mo na lang siyang lesson sa buhay mo nang sa ganon hindi ka na maloko sa future. Di naman ako makakapayag dyan. Kilala mo ako, Rubina, at hindi ako basta-basta umaatras. Taurus kaya to. Kaya kong itolerate pag-uugali ng mga tao, pero pag sinaktan na ako, hindi ako basta nagpapatawad. Bala ka dyan, matanda ka na, alam mo nang ginagawa mo. Ganyan dapat, support ka lang sa bestie mo. Parang kinakampihan mo pa yung lukulukong lalaking yun Mabilis talagang ma-fall sa mga lalaki si Eunice Papadudut. At kung gaano siya kabilis ma-in love ay ganon din siya kabilis magsawa o maiwan ng mga lalaki kanyang minamahal. Hindi na nakapagtataka kung marami ang nakapila sa kanya dahil maliban sa charismatic na personality nito
ay may tinatago rin siyang ganda. Taglay nito ang morena beauty at tangkad na maaaring ipantapat kay Rabia Mateo. Kaya niyang dalhin ang sarili kahit na nakasando o shorts lamang siya. Ganon kalakas ang appeal niya. Papadudot ma-pride na tao si Eunice. Kung maaari ay hindi niya gustong ipakita sa publiko na nasasaktan siya. Pero ang totoo niyan, malambot ang puso ni Eunice. Lalo kapag pag-ibig na ang pag-uusapan. Kaya naman tuwing broken-hearted siya ay ako ang laging support system niya. Sa akin siya palagi naglalabas ng hinaing at sama ng loob niya. Kapag naka-move on na siya mula sa taong nanakit sa kanya, agad kanyang aalisin sa buhay niya nang walang pag-aalinlangan. Ganon ang naging takbo ng buhay pag-ibig ni Eunice Papadudut. Simula noong nakilala ko siya, parang trial and error ang love para sa kanya. Kung hindi nag-work, iiyakan niya pero mag-move on din kaagad siya. Pagkatapos noon ay ekis na sa buhay niya yung mga ex niya. Mabait at masayang kaibigan naman si Eunice pero nakakatakot din siyang kaaway. Ipaglalaban ka niya sa mga taong umaagrabyado sa iyo. Pero kapag siya ang inagrabyado mo, ikaw mismo ang lalabanan niya. Sa loob ng halos 10 taon ay ganoon na po ang naging setup ng pagkakaibigan namin ni Eunice Papadudut. Ipinagtatanggol niya ako sa mga taong hindi ko kayang labanan samantalang ako naman ang sumasalo sa kanya tuwing nadadown siya. Dahil dito mas lumalim pa ang friendship naming dalawa. Pero masusubok ang tibay ng pagkakaibigan namin ni Eunice sa pagdating ni Aldred sa buhay namin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, ako ang unang nakakilala kay Aldred mula sa trabaho. Bagong hire lang siya noon bilang video editor matapos mag-resign at mag-solo ang dati naming editor. Unang araw pa lamang niya sa trabaho ay naging kaibigan na kaagad niya ang mga tao sa opisina. Mula pagpasok at pag-uwi ay hindi siya nauubusan ng energy. Daig pa niya ang nakainom ng energy drink. Nakikita ko sa ugali niya si Eunice Papadudut. Pareho kasi silang social butterfly na kaagad nakaka-vibe sa mga tao sa paligid nila. Kayang-kaya nilang mag-adjust sa iba't ibang personality ng mga taong nakakasalamuha nila. Bilang ako ang pinakatahimik sa grupo, ako ang paboritong inaasar at tinutokso noon ni Aldred. Nung una, inis na inis ako sa ugali niya, lalo na kapag kinukulit niya ako. Kung kailan busy ako sa trabaho, pero nasanay din naman ako sa ugali niyang yon kalaunan. Sa mga kulitan at asaran na yon ay nakabuo kami ng pagkakaibigan ni Aldred. Sincere at totoo kasi siya. Yan ang pagkatao niya. Kaya mabilis ko siyang nagustuhan. Kaya niyang ilugar ang pagiging palabiro niya at marunong magseryoso sa mga oras na kailangan. Aaminin ko sa inyo, Papadudut, na sa unang araw pa lamang ng pagkikita namin ay na-attract na ako sa physical appearance ni Aldred. Hindi ko naman itatanggi na gwapo talaga siya. Para siyang nanggaling sa isang fashion magazine na pinotoshop ang mukha niya. Matangos ang ilong, chinito at manipis ang labi na hawig sa mga sikat na K-pop idols. Matangkad at makinis ang kanyang balat na parabang suki sa derma. Kapag pinagsama-sama mga katangiang ito ni Aldred, baka pati kapwa niya lalaki ma-fall na sa kanya. Ganon po ang nangyari sa akin, Papadudut. Sa ilang buwang pagsasama naming dalawa ni Aldred sa trabaho ay gumaan na po ang loob ko sa kanya. Eto sana ang gusto kong sabihin kay Eunice noon na sa wakas ay nahulog na ang puso ko sa isang tao. Pero nang ipakilala ko si Aldred kay Eunice, hindi ko ine-expect ang naging takbo ng mga pangyayari.
Saan? Yung naka-red ba? Oo! Eunice! Aldred, dito na ako. Salamat sa pagsama sa akin, ha? Wala yun. San ka na ngayon? Mag-iikot-ikot na siguro muna ako rito sa mall, tapos uwi na rin. Be, ang tagal mo ha. Ang usapan 4:00. Anong oras na ho? Hello. Rubina, hindi mo naman sinabi sa akin na may kasama ka pala. Katrabaho ko, katatapos lang namin sa work. Sinabayan lang niya ako sa pagpunta dito. Uy, nakilala mo naman ako sa friend mo. Sorry naman. Aldred, si Eunice, best friend ko. Eunice, si Aldred, kasama ko sa work. Hello, Aldred. Hi! Ikaw pala yung kaibigan ni Rubina na palagi niya kinukwento sa akin. Sa wakas, nakilala na rin kita. Ay, ganon? Ikaw, Rubina, ha? Baka kung ano-ano nang kunento mo dito kay Aldred tungkol sa akin. Wala pa naman ako masyadong nakukwento sa kanya tungkol sa'yo. Nababanggit lang kita sa tuwing nag-uusap kami. So, ang Aldred ba may jowa na? Nako, wala pa. Wala pang natatalisod. Ako rin, wala pang jowa. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Sa gwapo mong yan, imposible namang wala kang jowa. Marami ka sigurong ka-fling, no? Baka naman ikaw yung lalaking takot sa commitment. Sana nga marami na lang akong kafling. Kaso wala talaga eh. Eh baka naman kasi boyfriend ang hanap mo. Uy, Eunice, grabe ka ha. Mas maganda na yung sure para as early as now ay magkaalaman na. So far, babae pa rin naman ang hanap ko. Mabuti naman kung... Alam mo, late na tayo sa reservation natin. Halika na. May pupuntahan pa ata si Aldred eh. Sandali lang, nag-uusap pa kami eh. Bye, Aldred! May pupuntahan ka pa, di ba? Oo, may lakad pa ako. Sige na, maiwan ko na kayo. Ano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Nice to meet you, Eunice. Bye! Kunin mo na lang kay Rubina yung number ko, ha? Ikaw talaga! Bakit ba? Ikaw, ha? Hindi mo sinasabi sa akin na may binabakuran ka na pala. Anong binabakuran? Katrabaho ko lang yun, no? Hindi nga. Yung totoo, Rubina. Jowa mo yun, ano? Magtatampo na ako sa'yo. Di ka na nagsasabi sa akin ng mga ganap mo sa buhay. Walang ganap. Magkatrabaho lang talaga kami. Eh, ba't kanya hinahatid? Bakit? Hindi ba pwede? Sus, ang showbiz mo. Pero aminin mo, type mo siya, no? Hindi ah. Kung magkakaroon man ako ng bet na lalaki, ikaw ang unang makakaalam nun. So, hindi mo bet si Aldred? Hindi. Ang juicy mo naman, be? Final answer na ba yan? Oo nga, ang kulit. Kasi kung hindi mo siya bet, ako na ang jojowa sa kanya. Pasok siya sa checklist ko. My gosh, kinikilig na naman ang puso ko. Ikaw talaga? Ilakad mo ko sa kanya, ha? Ay nako, Eunice. Sige na, please. Oh, sige na. Pero kapag nasaktan ka ulit, hindi ko nakasalanan yun, ha? Promise, walang sisihan. The best ka talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Nambola pa. Tara na nga. Papadudot, sinolo ko na lamang ang nararamdaman ko kay Aldred matapos kong malaman na may gusto rin si Eunice sa kanya. Sino ba naman ako para tumapad kay Eunice kung confidence pa lamang talong-talo na ako. Simula noong magkakilala ang dalawa ay palagi na namin kasama si Aldred tuwing lumalabas kami ni Eunice. Ang dating duo ay naging trio na. At syempre ako naging wing girl ni Eunice katulad ng napag-usapan. Masakit man sa loob ko pero ginawa ko ang trabaho ko, ibinida ko ang kaibigan ko kay Aldred at lahat ng magagandang katangian ni Eunice ay pinagmalaki ko kay Aldred. Parang papeles na inilakad ko si Eunice para lamang magustuhan siya nito. At sa mga sumunod na linggo ay mukhang naging effective nga ang ginawa ko dahil mas naging close pa nga ang dalawa. Sa totoo lang, papadudot. Tuwing nakikita ko sila na masayang magkasama, lihim po akong nasasaktan. Para bang binabackstab ko ang sarili ko. Naiinggit nga ako kay Eunice dahil napakadali lang niyang ilabas ang mga emosyong nararamdaman niya. Very vocal siya sa mga bagay na gusto niya kaya mabilis niyang nakukuha ang mga ito. Samantalang ako, papadudod, ay kailangan ko pang mag-ipon ng sapat na tapang para masabi ko ang totoo na nararamdaman ko. Kung kailan naman may lakas na ako ng loob na magsalita ay saka naman
huli na ang lahat. Naiinis nga ako sa sarili ko noon dahil hindi ko kayang magpakatotoo sa nararamdaman ko. Pilit kong itinutulak ang taong gusto ko sa iba. Hindi ko alam na ako na pala ang nananakit sa sarili ko. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang pag-push ko kay Aldred para kay Eunice. Pero sa mga panahong yon ay na-realize ko na wala talagang gusto si Aldred sa kaibigan ko. At napatunayan ko yon nang minsang mag-usap kaming dalawa ni Aldred. Rubina, Bakit? tapos ka na dyan? Marami pa akong i-edit pero bukas ko na lang siguro itutuloy yung iba. Bakit? Tara, kain tayo sa labas. Libre mo? KKB, Ay pass, next time na lang. ang kuripo talaga nito. Sige na, ako nang antaya. Joke lang yung tanong ko kanina. Hindi talaga ako pwedeng ngayon. May pupuntahan ako Alam mo kung sino magandang i-invite? Si Eunice. Ikaw tong inaaya ko tapos pagtutulakan mo ako sa iba. Sorry, hindi talaga ako pwede ngayon Si Eunice pwede yun anytime. Kalad ka rin yun Go yun sa lahat ng aya sa kanya. Alam mo, napapansin ko lang lagi mo sinasali si Eunice sa usapan. Habang kumakain, bigla mo na lang isisingit ko anong favorite food ni Eunice. Kahit sa trabaho, bigla mo na lang siya babanggitin out of the blue. Nakakahalata na ako sa ginagawa mo Bakit? Ano bang ginagawa ko? Magmamaang-maangan ka pa ba? Di ako pinanganak kahapon, Rubina. Masyado kang obvious Sasabihin ko na sa'yo para hindi ka na mapagod. Hindi ko type si Eunice. Bakit naman? Perfect girlfriend na si Eunice Maganda, sexy, mabait. Medyo makulit nga lang pero maaasahan siyang tao. Ipaglalaban ka niya basta nasa tama kayo. Sa hindi ko nga siya gusto. Iba ang hinahanap ko at hindi si Eunice yun. Mas magaling ka pa sa akin Sino ba gusto mo, Aber? Ikaw? Ha? Baliw! Joke time ba to? Huwag mo akong ginaganyan, Aldred, ha? Hindi naman ako nagjo-joke Sa dami ng tao dito sa office, ikaw ang palagi kong inaayang lumabas. Sumasama ako sa lakad nyo ni Eunice dahil sa'yo. Kinukulit kita, inaasar kita lagi kasi nga yun lang ang paraan para makausap kita. Hindi ko alam kung napapansin mo yun o hindi, pero yun ang totoo. Gusto kita, Rubina. Alam mo namang patay na patay sa'yo si Eunice, diba? Bakit? Required ba na gustuin ko siya porket patay na patay siya sa akin? Hindi naman, pero sana bigyan mo siya ng chance. Mabait na tao si Eunice. Napupunta lang siya sa maling tao kaya lagi siyang sawi sa pag-ibig. Paano kung maling tao rin ako? Hindi yan. Bagay kayong dalawa. Bagay na bagay. Swak kayo sa isa't isa. Tsaka alam ko yun dahil pareho ko nakikita ang personality ninyo. Compatible kayo. Sobra. Hindi ikaw magde-decide noon, Rubina. Kung compatible kami o hindi. Si Cupido ka ba? Ikaw na ba ngayon ang nagdedesisyon para sa mga tao? Kung sinong dapat nilang mahalin? Yun lang naman ang hiling ko sa'yo Bigyan mo ng chance si Eunice. Promise, hindi ka madidisappoint. Baka nga pasalamatan mo pa ako Nakakawalang gana naman. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang na ayaw mo. Hindi yung kung ano-ano pa sinasabi mo. Pinagpipilitan mo pa ako sa ibang tao Gusto mo, sa'yo na tong puso ko para ikaw na lang mag-decide para sa akin. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman na... Isang tanong, isang sagot. Oo, hindi lang ang sagot. Wala ba akong chance sa'yo? Pero totoo nga, kung kay Eunice ka... Eunice. Lagi na lang Eunice. Nakakarindi na Sabihin mo na lang kung hindi mo ako gusto. Kung wala akong chance sa'yo, para tapos na. Dami mo pang sinasabi. Oo na, gets ko na ayaw mo sa akin. Nandadamay ka pa ng ibang tao. Ba't ka nagagalit? Hindi ako galit. Naiinis ako sa'yo. Bahala ka dyan. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko pa kinagat ang opportunity na dumating sa akin nung time na yon. Chance ko na dapat yon na magtapat ng nararamdaman kay Aldred, pero dahil sa magkahalong kaba, takot at hiya ay umurong ang buntot ko at muli akong nagtago sa sarili kong pagkakaila. Inisip ko rin noon na maaaring maging reaksyon ni Eunice kapag nalaman niyang may gusto rin ako sa lalaking napupusuan niya.
Lalo na kapag nalaman niya na sa akin pala may gusto si Aldred at hindi sa kanya. Ayokong saktan ang best friend ko, Papa Dudut, kaya nag-decide na ako na itago na lamang ang totoong nararamdaman ko para hindi na gumulo ang sitwasyon. Alam ko rin naman na mabilis magsawa sa lalaki si Eunice. Sa tagal ng pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan ay hindi ko pa siya nakitang tumagal sa isang relasyon. Allergic kasi siya sa mga long-term relationship. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay hihintayin ko na lamang na ma-fall out of love si Eunice kay Aldred. At kapag nangyari yon ay baka ready na akong sabihin kay Aldred ang totoo. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi nagkatotoo ang inaasahan kong mangyari. Sa mga sumunod na buwan, mas naging close pa ang dalawa hanggang sa unti-unting nawala na ako sa picture. Nagkaroon po ng sariling mundo sila Aldred at Eunice at dumating nga sa puntong lumalabas na sila nang hindi na ako kasama. Ang trio bumalik na sa pagiging duo. Ang kaibahan nga lang, ako ang naalis. Nalaman ko na lamang sa mga sumunod na araw na ang lalaking gusto ko at ang best friend ko ay magjowa na pala. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi naman naging kami ni Aldred, Papa Dudut. Pero naging broken ako ng araw na malaman ko ang balitang sila na ni Eunice. Iniyakan ko ang taong hindi naman naging akin. Parang akong sira dahil ako rin naman ang naging dahilan kung bakit ako nasaktan. Hindi ako nagpakatotoo, itinulak ko si Aldred palapit kay Eunice. Hindi ako nagsabi sa best friend ko na ako ang naunang nagkagusto kay Aldred. Nabigyan nga ako ng pagkakataong umamin pero pati yun ay sinayang ko. Tapos ako ngayon ang nagdadrama na para bang bida sa teleserye na inagawa ng asawa. Durog na durog ako noon, Papa Dudut. Habang nakikita silang sweet sa isa't isa, ganun pa man ay pinilit kong maging masaya. Kailangan kasi dapat kong ipakita sa best friend ko na full support ako sa relasyon nila ni Aldred. After all, ako ang naging wing girl niya. Hindi rin naman ako totally nawala ng pag-asa ng mga panahon na yon. Pinangahawakan ko pa kasi noon ang katotohanang hindi kaya ni Eunice ang tumagal sa isang relasyon. Medyo selfish pakinggan pero pinapanalangin ko noon na sana ay hindi sila magtagal ni Aldred. Masama ng kaibigan kung masama, Papa Dudut, pero yon ang inaabangan kong mangyari. Mabilis na dumaan ang mga araw, umabot sila ng 1 buwan, 5 buwan, hanggang sa nag-celebrate na nga sila ng kanilang anniversary. Handa na akong bumitaw noon, Papa Dudut. Pero bigla akong sinapian ng tapang nang minsang mag-inom kami nila Aldred kasama mga katrabaho namin. Doon nagtapat ako ng totoong nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Rubina, ano, kaya mo pa? Nakakarami ka na yata ng inom ah. Kaya pa! Inom pa tayo! Maaga pa oh! Lasing ka na yata eh. Namumula ka na oh. Tama na yan. Sabing kaya pa eh. O sige, kaya pa kung kaya. Pero pahinga ka muna, okay? Ituloy mo ulit mamaya. Tungga ka ng tungga dyan eh. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Happy ako, hindi ba halata? Masaya ako. Masayang masaya. Ikaw ba? Ako? Masaya rin naman ako. Sana all. Kumusta na kayo ng best friend ko? Okay naman kami ni Eunice. Going strong. Alam mo,
Tama ka nga sa sinabi mo na pasasalamatan kita balang araw. Ang galing ko, no? Nagdilang anghel ako. Sabi sa'yo eh. Kayo talagang para sa isa't isa. Nung una talaga, hindi pumasok sa isip ko na may chance kaming dalawa ni Eunice. Sobrang layo niya sa mga hinahanap kong katangian ng isang babae. Kayong dalawa? Oo naman, magtatagal kami. Sisiguraduhin ko yan. Para naman kahit papano, magkaroon si Eunice ng mahaba-habang karelasyon. Noon kasi, mahaba na para sa kanya yung 3 months eh. Noon yun kasi mga bata pa kayo noon. Pero tingin ko naman, seryoso na si Eunice ngayon. Nako, maniwala ka sa akin. Halos 10 taon na kami mag-best friend niyan. Kaya kilalang kilala ko na siya. Madaling magsawa si Eunice. Kaya nga, galingan mong maging boyfriend niya kasi kung hindi, nako. Iiwan ka nun. Sandali nga. Ano bang gusto mong palabasin? Wala naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam kong nakainom ka pero sana marinig mo yung mga sinasabi mo. Parang sinisira mo na si Eunice eh. Di ba ikaw nga ang number 1 na nagtulak sa akin na ligawan siya? O ngayon kami na, bakit ganyan lumalabas sa bibig mo? Hindi ko siya sinisiraan, okay? Sinasabihan lang kita sa pwedeng mangyari. Walang mangyayari sa amin. Ano, manghuhula ka na rin ngayon? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ba't ako nagkakaganito? Hindi ko alam. Baka kasi nagsiselos ako. Baka lang naman. Ano nagsiselos? Dahil ba nawawala ng atensyon sa'yo ni Eunice? Di ba ito naman ang gusto mo mangyari? Hindi ako nagsiselos sa'yo. Nagsiselos ako kay Eunice. Di ka ba marunong magbasa ng body language? May gusto ko sa'yo, Aldred. Gusto kita. Matagal na. O, ayan na. Ayan na yung sagot sa tanong mo noon. Gusto kita. Mas nauna ako nagkagusto sa'yo kaysa kay Eunice. Pero ano pa bang magagawa ko? Kayo na eh. Kaysa magpaka-bitter, hindi magpaka-plastic na lang ako. Kunwari masaya para sa inyong dalawa. Kahit na yung totoo, sasaktan ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Eh kasi ayoko magalit si Eunice sa akin. Ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Natakot ako. Pero ngayon okay lang kahit masira ng pagkakaibigan nyo? Okay lang kahit magalit na siya sa'yo? Hindi ko alam. Totoo lang, hindi ko talaga alam, Aldred. Pero gusto kong malaman mo na matagal kong binuo yung tapang na meron ako ngayon para sabihin sa'yo yung totoo. Kaya sana may chance pa ako. Nahuli ka na, Rubina. Mahal ko na si Eunice. Siya na ang laman ng puso ko. Siya na ang gusto ko kaya malabo na mangyari ang gusto mo. Pero sinabi mo sa akin noon na gusto mo ko. Sabi mo ayaw mo kay Eunice. Noon yun. Natatandaan mo pa ba kung anong naging sagot mo sa akin nung nagtapat ako sa'yo? Sabi mo, kay Eunice na lang ako. Ipinagtabuyan mo ako. Ipinilit mo ako sa ibang tao tapos ngayon gagawin mo sa akin to? Sa amin ng best friend mo? Rubina, ang sabaw nga kapag hindi mo pinansin ng ilang oras, lumalamig. Pag-ibig pa kaya? Pero pwede namang initin ulit, di ba? Pwede namang ibalik kung gugustuhin mo. Yun ang problema. Paano kung ayaw ko na? Siguro tama nga na ganito ang nangyari. Kasi paano ako magmamahal ng babae na sa simula pa lang, hindi na ako kayang ipaglaban. Papadudot na wala ang amats ko sa mga sinabi sa akin ni Aldred ng gabing yon. Masakit palang masampal ng katotohanan. Ayoko bang umiyak pero pagka-uwi ko ng bahay ay kusang nagsipaglabasan sa mga luha sa mata ko. Bigla akong naawa sa sarili ko. Napakalaki ng pagsisisi ko sa mga maling desisyon na ginawa ko, Papa Dudut. Kung pwede lang sanang bumalik sa unang araw na pagkikita namin ni Aldred. Doon pa lamang ay aaminin ko na ang katotohanan. Sana'y hindi ko na lamang siya ipinakilala kay Eunice.
Sana umamin na lang din ako noong nagtapat siya sa akin. Sana pinaglaban ko na lamang ang nararamdaman ko. Pero papadudot ang masaklap na katotohanan hanggang sana na lamang ang lahat ng yon dahil tunay ngang laging nasa dulo ang pagsisisi. Sa sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pag-iwas sa akin ni Aldred sa trabaho. Naintindihan ko naman kung bakit niya ginagawa yon. Maging ako ay wala na rin namang mukhang iaharap sa kanya matapos ang nangyari sa aming dalawa. Pero kinapalang ko na ang mukha ko ng araw na yon para pakiusapan si Aldred na huwag nang banggitin pa kay Eunice ang mga nangyari. Sinabi ko rin sa kanyang kalimutan na ang mga sinabi ko ng gabing yon at ibaon na lamang ito sa limot. Ayokong ito pa ang pagmula ng gulo at pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Eunice. Dahil sa nangyari, sinimulan kong ilayo ang sarili ko kina Aldred at Eunice. Kahit anong pagpapanggap ang gawin ko, hirap na akong itago ang nararamdaman ko noon. Para nga sa ikabubuti ng isip at puso ko ay umiwas na lamang ako sa kanilang dalawa pero napansin kaagad ni Eunice ang ginagawa ko. Kaya nilapitan niya ako upang kumustahin kung may problema nga ba. Busy mo be Oh, Eunice! Anong ginagawa mo dito sa office? Susunduin ko sana si Aldred. Lalabas kasi kami kaso masyado yata ako napaaga. Hindi naman. Actually, pa-out na kami. Mag-OT nga lang ako kasi may hinahabol akong deadline. Mukhang busy ka nga talaga, ang kalat ng desk mo eh. Ay, sobra. Marami kasing events last week kaya ang daming trabaho. Hindi na nga ako makagala. Nakita mo na ba si Aldred? Doon ang desk niya Oo, nag-usap na kami. Ang totoo niyan, kaya ako nagpumilit na sunduin siya dito sa work kasi gusto talaga kitang makita. Ako? Bakit naman? Ano bakit? Baliw ka. Tagal mo na kayang hindi nagpapakita sa akin. Hindi ka nagbabasa sa GC. Hindi ka rin nagme-message sa akin. Mabuti nga si Aldred, araw-araw kang nakikita rito kasi magkatrabaho kayo. Paano naman ako? Kung hindi kita dadayuhin, hindi ko pa malalaman kung humihinga ka pa ba o hindi na. Sorry naman. Sobrang busy ko lang talaga nitong mga nakaraang linggo. Peak season kasi, kaya maraming occasions. Sunod-sunod ang mga kinakasal, debut, pati binyag. Actually, marami pang ang nakabook for next week kahit itanong mo pa kay Aldred. Kahit na, dapat nag-a-update ka pa rin paminsan-minsan. Bahala ka. Iisipin kong iniiwasan mo na ako. Hindi mo naman ako iniiwasan, di ba? Hindi Ba't naman kita iiwasan? Para kang sira. Busy lang talaga. Babawi na lang ako next time. So hindi ka makakasama sa amin ni Aldred ngayon kung iimbitahin kita? Kayo na lang muna. OT nga ako, di ba? Enjoyin yung dalawa yung date ninyo. Gagawin mo pa akong chaperone. Ano ba yan? Miss na nga kita eh. Basta promise mo bumawi ka sa susunod ha? Oo nga, promise. Ay, nga pala. May good news ako sa'yo. Good news? Ano yan? Secret pa to ha, kasi hindi pa namin nilalabas sa public. Pero dahil best friend kita, deserve mong malaman. Ang alin? Na-promote ka ba sa trabaho mo? Hindi, mas good news pa. Tingnan mo tong nasa daliri ko. Oh, sing-sing. Bumili ka ng sing-sing? Oh my gosh! Huwag mo sabihin. Yes, be! Nag-propose na sa akin si Aldred. Kailan pa? 3 days ago. Actually, nagulat nga ako eh. Parang normal day lang naman yun para sa akin. Kumain kami sa labas, nagkape, manunood pa sana kami ng movie. Kaso hindi namin bet yung palabas, so sa bahay na lang kami nagmarathon. Tapos, napag-usapan namin yung tungkol sa kasal. All of a sudden, naglabas siya ng maliit na box. Akala ko nung una prank lang. Tapos pagbukas niya, may sing-sing, be! Ang sweet naman. Pero hindi yun
naman yung dream proposal ko ha. Ang iniisip ko, magpo-propose siya sa open space, sa ilalim ng full moon, tapos red petals everywhere. Meron ding nagpapatugtog ng violin somewhere, tapos nakadress ako, samantalang siya naka-formal attire. Luluhod siya sa harap ko, tapos tatanungin ako ng, "Will you marry me?" Tapos hindi ko alam na may kumukuha pala ng video. Siyempre, iiyak ako. Then magva-viral kami sa Facebook. Tapos, mapapansin ng KMJS at i-interviewin ako ni Jessica Soho. Doon ko ikukwento ang love story namin. Siyempre, kasama ko sa love story namin kasi ikaw ang naging tulay kung bakit kami nagkakilala ni Aldred. Hoy, nakikinig ka ba? Ba't ka tulala dyan? Iniisip mo yung dream proposal ko, no? Pero para sa akin, okay na rin yung ginawa ni Aldred. Simple lang, private at personal. Hindi man kasing bongga ng inaasahan ko yung nangyari. At least, finally, mangyayari na yung inaasam-asam ko. Ikakasal na ako, be! Congrats. Okay ka lang ba talaga? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Okay lang ako. Bigla ko lang naalala yung mga nakatambak kong trabaho. Ah, ganun ba? O sige, maiwan na kita kung busy ka talaga. Baka nakakaabala pa ako. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero huwag mo munang pagsasabi, ha? Oo, walang makakaalam. Congratulations ulit sa inyo ni Aldred. Usap tayo kung hindi ka na busy kasi ikaw ang magiging maid of honor ko. Matik na yan, bawal tumanggi ha. Hindi pa naman kami ikakasal agad kaya huwag ka mag-alala. Baka next year pa siguro yung kasal. Kasi kailangan pa namin mag-ipon ni Aldred. Masyado kasing excited yung lalaking yun nag-propose agad. Pero balitaan kita sa details ha, kasi sasamahan mo ako mag-plan. Grabe, excited na ako mag-try ng mga wedding dress, mag-cake tasting, tapos pumili ng entourage. O sige na, maiwan na kita dyan. Text mo ko kung kailan ka free ha, kailangan natin ng girl time, okay? Bye! Sige, bye. Ingat kayo sa lakad nyo ni Aldred. Kung masakit na para sa akin na malamang magkasintahan na sina Aldred at Eunice, may masasakit pa pala dito, Papa Dudut. At eto ay ang malamang ikakasal na silang dalawa. Para bang nag-malfunction ang utak ko nang nalaman ko yon. Wala akong nasabi sa binalita ni Eunice at biglang bumigat ang dibdib ko. At para bang natapala ng semento ang lalamunan ko at hindi kaagad ako nakapagsalita. Bilang dakilang kaibigan, kinailangan kong ngumiti, magtatalon sa tuwa at i-congratulate ang best friend ko na sa wakas ay nahanap na niya ang forever niya. Mag-isa kong hinarap ang heartbreak ko, Papa Dudut, at kasabay nito ay pinangatawanan ko pa rin ang pagsuporta ko sa relasyon nilang dalawa ni Aldred. Sa katunayan yan, ako pa nga ang tumayong maid of honor ni Eunice. Isa ako sa mga nagplano sa dream wedding nilang dalawa. Ako rin ang naging official photographer para sa prenup photos nila at sa araw mismo ng kasal. Lahat ng yun ay ginawa ko para sa best friend ko kahit na ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng puso ko. Papa Dudut, wala naman akong sinisisi sa mga nangyari kundi ang sarili ko. Hindi ko pwedeng ibaling ang sisi kina Aldred at Eunice dahil wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmahalan. Ako ang nanakit sa sarili ko sa pamamagitan ng paglayo mula sa kaligayahang abot kamay ko na sana. Matapos ikasal sina Aldred at Eunice ay dahan-dahan akong dumistansya sa kanila. Busy na sila noon sa pagbuo ng sarili nilang pamilya kaya hindi na nila napansin ang paglayo ko sa buhay nila. Umalis ako sa dati kong trabaho at nagbukas ng sariling photography business. Sinikap ko pong kalimutan ang mga nangyari, Papa Dudut, pero minsan ay dumarating pa rin ako sa point kung saan ay bumabalik sa mga alaala ko ang isang pagkakataong nasayang. Sa ngayon ay meron na akong boyfriend. Foreigner po siya. Taga-Ireland at bagamat LDR ay ginagawa ko pa rin ang best ko upang hindi na muling maulit ang mga pagkakamaling nagawa ko sa aking nakaraan. Ang tanging hiling ko na lang sa ngayon ay sana ay tuluyan na akong makapag-move on
mula sa multo ng aking nakaraan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut, at sana'y kapulutan ng aral ang storyang binahagi ko sa inyo. Magandang araw and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rubina. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.